Si Manong Selo ay may maliit na barbershop sa bayan ng San Mateo. Lumang upuan, kalawangin na gunting, at isang salaming hindi niya mapalitan kahit gustuhin pa niya. Minana niya ito mula sa tatay niya at sabi ng matatanda, "Huwag mong tatanggalin yan, Selo. Hindi basta salamin yan." Dati hindi niya pinapansin, pero ngayon alam na niya kung bakit. Mula Lunes hanggang Miyerkules, normal ang barbershop, mga tricycle driver, tatay ng mga estudyante, at ilang kabataang nagpapagupit bago ang date. Pero tuwing Huwebes ng gabi, may dumadating na kakaibang mga customer. Tahimik, maputla. Mahahaba ang buhok na parang hindi pa natatamaan ng araw. At ang pinakamapansin, walang reflection sa salamin. Una niya itong napansin nang pumasok si Mang Rodel, isang bagong mukha sa bayan. Matangkad, payat, kulay abo ang balat. Pag-upo nito, naglagay si Selo ng cape at tumingin sa salamin. Pero si Selo lang ang nakita niya. Wala ang customer. Napakapit siya sa gunting. "Sir, first time niyo po dito?" Ngumiti si Mang Rodel, mabagal. "Matagal na akong hindi nagpagupit. Natutuwa akong may gumugupit pa rin sa ganitong paraan." Habang ginugupitan niya ito, napansin ni Selo ang isa pang bagay. Walang buhok na nalalaglag sa sahig. Lahat ng piraso ng buhok nawawala bago pa tumama sa lupa. Parang umuusok. Parang nagiging alikabok. Parang sinusupsop ng hangin. Pinilit niyang maging kalmado. Bawat hiwa ng gunting ay parang kumikirot sa likod niya. Pagkatapos, tumayo ang lalaki at nagbayad. "Salamat, Selo," sabi nito. "Magandang salamat sa hindi pagtanggi." At bago ito lumabas, may ibinulong. "Marami pa sa amin ang darating. Huwag kang magsara." Kinilabutan si Selo. Kinabukasan, sinabi niya sa asawa niya, si Mara, "May hindi tama sa mga customer ko kagabi." "Guni-guni mo lang yan," sabi ng asawa. "Ano bang nakita mo?" Hindi niya masabi. Sino ang maniniwala? Pagtungtong ng gabi, lumakas ang hangin. Parang may humihip mula sa bundok. Pagbukas niya ng barbershop, may nakaabang sa labas. 4 na lalaki at 2 babae. Lahat sila maputla. Lahat sila tahimik. Lahat sila walang anino. Pag-upo ng unang babae, nanginig ang kamay ni Selo. Pero nagsimula pa rin siya. Sabak, gupit sabak, trim, sabak. At bawat hiwa ng gunting, wala pa ring buhok na nalalaglag. Pero ang mas malala, tuwing titingin siya sa salamin, may napapansin siyang kakaiba. Ang mga mukha ng mga customer, hindi nakatingin sa sarili. Nakatingin silang lahat sa kanya. Diretso. Parang sinusukat siya. Parang inaamoy ang kaluluwa niya. Napatigil siya. "Sir, okay lang po ba kayo?" Ngumiti ang lalaki at doon niya nakita. Mahaba ang ngipin, matulis at hindi pantay. "Aswang!" bulong ng isip niya. Tuwing may matatapos siyang isa, lumalabas ang next. Parang listahan, parang may pila. At tuwing matatapos ang grupo, may naririnig siyang ungol sa labas. Hindi tao, hindi hayop. Parang nag-aaway na hangin. Paglabas niya minsan, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa poste. Mahaba ang buhok, hindi humahawak sa lupa, hindi lumalakad, lumulutang. "Gupit," sabi nito. Pumasok ito sa loob, hindi dumaan sa pinto. Diretso, dumaan sa dingding. Napasandal si Selo sa upuan. "Ma'am?" Nanginginig niyang tanong. "Bakit po kayo sa akin nagpapagupit?" Umupo ang babae, walang galaw. "Dahil ikaw lang ang nakikita namin." "Ano pong ibig ang salamin mo?" Sabay turo nito. "Iyan ang huling salamin sa bayan na hindi namin kayang basagin. At dahil hindi kami nagre-replekto, ikaw ang tanging nakaalam kung maganda ba ang gupit namin." Tumawa ito ng mahina. Pero ang tunog, parang nabibitak na bato.
Bihira na ang barbero na hindi tumatakbo, Selo. Kaya mahalaga ka sa amin. Kinain ng lamig ang likod niya. Pagkatapos ng huling customer, akala niya tapos na ang gabi. Pero biglang nagkaroon ng malakas na kalabog sa bubong. Sagad! Sunod-sunod na yabag, maraming paa, maraming kuko. At sumigaw ang isang boses mula sa labas. Selo! Labas! Hindi niya kilala ang boses, pero alam niyang hindi tao. Hinawakan niya ang lumang salamin at biglang kumislap ito. Parang may lumabas na liwanag mula sa loob. At doon na niya naalala ang sabi ng tatay niya bago ito namatay. Anak, pag dumating sila, huwag mong iwan ang salamin. Iyan ang tanging protection mo laban sa mga hindi nagre-replekto. Naramdaman niya ang kumakatok sa pinto. Mas malakas, mas mabilis. Parang maraming kuko, mga aswang. Selo! Gupit pa! Tumulo ang luha niya sa takot. Pagdampi ng 3:00, tumigil ang ingay. Umaga na, tahimik muli ang bayan. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng shop, may nakita siyang isang envelope sa sahig. Walang naglagay, walang dumaan. Nasa loob ang maikling sulat. Huwag kang magsara, kailangan ka namin. At kung magsasara ka, kailangan ka namin sa ibang paraan. At sa sulok ng papel, may isang hibla ng buhok, mahaba, puti, at mainit pa. Kinabukasan, sarado ang barbershop ni Selo. Ang problema, tuwing gabi kahit wala na siya roon, may naririnig ang mga kapitbahay na gunting na kumakasa. Sabak, sabak, sabak. Kahit walang tao. At sa salamin ng lumang barbershop, may mga mukha na minsang hindi mo makikita sa araw.